Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Althea Castintumanda, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang uri ng predikatibong pangungusap. Ano nga ba ang predikatibong pangungusap? Ang predikatibong pangungusap ay isang pangungusap na binubuo ng simuno o paksa at panaguri. Tatalakayin natin ngayon ang panaguri. Ano nga ba ang panaguri? Ang panaguri ay isang uri ng predikatibong pangungusap. Ito ay isang bahagi ng pangungusap na naglalarawan o nagbibigay turing sa simuno o paksa. Isang halimbawa na rito ang pangungusap na maganda si Thea. Ang panaguri rito ay ang maganda dahil ito ang nagbibigay turing o naglalarawan sa simuno na si Thea. Ngayon, at alam na natin ang ibig sabihin ng panaguri, dumako tayo sa uri ng panaguri. Una na rito ay ang panaguring pangalan. Ang panghalang panaguring ginagamit ay ginagamit sa pagpapakilala kung sino ang simuno o paksa. Halimbawa, ang matalik niyang kaibigan ay si Myrna. Si Myrna ang panaguri sa pangungusap dahil ginagamit ito upang ipakilala kung sino ang kanyang kaibigan. Ang pangalawang uri ng panaguri ay panaguring panghalip. Ito ay ginagamit upang humalili sa pangalan ng tao o bagay. Isang halimbawa na rito ay, ang aklat na ito ay sa kanya. Ang panaguri rito ay sa kanya dahil hinahalilihan nito ang pangalan ng may-ari ng aklat. Ang pangatlong uri ng panaguri ay panaguring pang-uri. Ang panaguring pang-uri ay hindi naglalarawan ng kilos kundi ng uri nito. Isang halimbawa ay mabango ang bulaklak. Ang panaguri rito ay mabango dahil naglalarawan ito sa paksa na bulaklak. Nilalarawan nito na ang bulaklak ay mabango. Ang pang-apat na uri ng panaguri ay panaguring pandiwa. Ang panaguring pandiwa ay naglalarawan ng kilos. Isang halimbawa na rito ay siya ay bumili ng pataba. Bumili ang panaguring pandiwa rito dahil ito ay nagsasaad ng kilos ng simuno na bumili. Ang panglimang uri ng panaguri ay panaguring pang-abay. Ito ay nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa at kapwa nito pang-abay. Ito rin ay tumutukoy kung saan, paano, at ano. Maaari rin itong maging pang-abay na pamanahon. Isang halimbawa na rito ay, mamaya darating ang ating module. Ang panaguring pang-abay dito ay mamaya dahil ito ay tumutukoy sa isang panaguring pang-abay na pamanahon. Ang panghuling uri ng panaguri ay ang panaguring pawatas. Ang panaguring pawatas ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Isang halimbawa na dito ay, magluto ang libangan niya. Ang panaguring pawatas dito ay magluto dahil sa salitang ugat na luto at panlaping mag. Yun, at alam na natin ang iba't ibang uri ng panaguri, dumako tayo sa ayos ng pangungusap. Mayroon tayong dalawang ayos ng pangungusap. Ang karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap. Una, ang karaniwang pangungusap. Ang karaniwang pangungusap ay nauna ang panaguri kaysa sa simuno o paksa. Halimbawa na rito ay nag-aaral ng medisina si Colleen. Nauuna ang panaguri na nag-aaral ng medisina at sinusundan naman ito ng simuno na si Colleen. Ang di karaniwang pangungusap naman ang susunod. Ang di karaniwang pangungusap ay nauuna naman ang simuno kaysa sa panaguri. Isang halimbawa na dito ay, si Colleen ay nag-aaral ng medisina. Si Colleen, ang simuno, sinusundan naman ito ng panaguri na nag-aaral ng medisina. Ngayon ay tapos na tayo sa ating aralin. Naway marami kayong natutuhan tungkol sa iba't ibang uri ng panaguri at sa ayos ng pangungusap. Muli, ako nga pala si Binibining Althea Castintumanda, ang inyong naging guro sa araw na ito. Maraming salamat at sa susunod nating pagkikita.